Hello guys, hello coaches, magandang araw po sa lahat. By the way, sa mga hindi pa nga pala nakakakilala sa akin, I'm Maria Wixaida Aiko, one of the certified iWatcher here in iWatch.ph Corporation under Panay Team Champion. So, as of now, I'm now already 34 years old and I've recently live here now in Calamba City, Laguna kasi dito po ako nakapag-asawa. But then, taga Bacolod, Negros Occidental po talaga ako. I have already 3 kids and I graduated only as associate degree po sa college. 2 years lang po yung natapos ko sa college as business administration. So, kaya ganun, napasok din po ako sa iba't ibang field po ng trabaho before po ako nandito ngayon. Before ko po ito nakilala yung iWatch.ph. So first, naging sales lady po ako before, naging waitress din po ako, naging production operator po ako sa mga electronics company, and then naging telemarketer din po ako sa Citibank, and yung pinaka-last job ko po is yung sa Soler Hotel as a I worked there for 2 years as a team leader po ng mga housekeeping attendants. So, ganun po. So, ang ending po noon, nag-resign din po ako doon sa pinapasukan ko po sa Soler Hotel. Nag-decide po ako noon that time na mag-resign doon kasi yung sa loob ng isang buwan, once a month lang po kami pwede umuwi po sa family namin. So, 2 days lang po yung day off namin. Isang beses kami pwede umuwi sa pamilya namin. Naisip ko dati na parang ang hirap ng sitwasyon kasi lagi kami nagkakaroon ng conflict ng husband ko. Gawa nga po sa bihira lang po ako makauwi. Parang napag-aanuhan ako doon sa mga foreigner na kasama namin sa Soler. So, ganun nga po, until such time na ito yung pinsan ko, si Caroline, nagtatrabaho dati sa bank, dyan sa Manila. Nabalitaan ko na lang na nag-resign siya doon sa bank at mas pinili niya, mas pinrioritize niya yung pinasok niya na network company before. Pero yung network company na yun nag-close na ngayon. So, hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Ano po yun siya? Yung pumasok siya doon sa network company na yon, parang that time, doon na open yung mind ko about dito sa networking business. Kasi dati, nung pinakaunang nabalitaan ko, na mas pinili niya yon over doon sa profession niya, parang natawa ako kasi sabi ko, bakit ganon? Ang ganda-ganda na ng trabaho niya sa bank. Pero, bakit siya nag-resign para piliin yung network company na pinasok niya? Nang one day, naging isa na siya sa mga millionaire. Doon ako na-amaze. Sabi ko, wow, sabi ko, ang galing naman. Sabi ko, baka pwede din ako dyan. Baka pwede ko din magawa yung ganyan na kumita kahit na nasa bahay lang ako, kasama ko pa yung buong family ko. So, yun nga. Nag-resign ako nun sa Soler. Tapos, pinasok ko din yun yung company na pinasok niya. Tapos yun, doon ako nag-umpisa talaga na mag-start sa MLM business. Nag-focus ako doon, nakakreate ako ng team. Tapos, nakakreate ako doon ng sarili kong group. Hanggang sa yun, tuluyang nawala yung company na yun. Medyo mahabang kwento, pero fast forward tayo. So, yun nga, nang nag-close yung company na yun, pumasok ulit ako sa ibang MLM company. So, yun nga, yung pinasok ko ulit, nakabuo ako ng sarili ko ulit na grupo, pinasok ko yung pamilya ko, both sides, sa husband ko, at saka yung sa side ko mismo, yung mga pinsan ko, mga kapatid ko, nagsipagpasukan, tapos yun, na-scam kami sa company na yun. Hindi namin alam kung nasaan na yung CEO na yun ngayon. Nagkaroon ng record sa SEC, parang sabi ko, minalas talaga ako sa journey ko about sa MLM. Sabi ko, ito ba yung consequences ngayon ng ginawa kong taliko doon sa trabaho ko. Although maganda naman sana yung work ko doon sa may Soler Hotel. Yun nga,
time na nagkaroon na ng issue yon, nakita ko ito si iWatch.ph. Dumaan ito sa wall ko before. Tapos parang na-curious ako, sabi ko wow, sabi ko ano kaya ito, watching videos ganito ganon, sabi ko parang sabi ko gusto kong matry. Yung tao na nag-post noon about sa iWatch, yung in-stock ko yung timeline niya. And then the other day, nag-message na lang ako bigla sa kanya. Sabi ko, sir, I'm interested. Sabi ko sa company mo. Sabi ko, the other day, magpapadala na po agad ako ng payment. So, yun nga, parang hindi na ako nagdalawang isip. Automatic nag-decision ako agad na pasukin yung iWatch.ph that time. Tapos, nang bago ko to pinasok, automatic, pagpadala ko ng payment, may kasabay na kaagad ako kasi meron na kaagad akong invite, kumuha siya kaagad automatic ng 3 accounts. So, 4 days pa lang ako tapos na-meet ko ulit yung iba pang mga naging downlines ko. So, 4 days pa lang, nag-encashment request na ako noon, parang tuwang-tuwa ako kasi automatic, wow, naka 4,000 agad ako, wala pang 1 week. Ay, yun nga. And then, nang ika 6 days ko, ayun, na-meet ko na yung isa sa downline ko na hindi ko alam pala na siseryosohin talaga yung business na to. Sobra yung paghanga ko sa kanya. Na-inspired ako sa kanya kasi dumating kasi sa point na nang iniwanan ko ito yung iWatch, nagkaroon kasi ng ng pag-aaway doon sa GC namin, yung downline ng mga downline ko. Nagkaroon kami ng conflict doon kasi sabi ganito ganun daw, scam daw si iWatch. Tapos sabi yung sabi ito nga daw si iWatch.ph, ipapatulpo daw nila kasi daw nangloloko lang daw yung mga tao dito, ganyan. So ako naman, dahil nga may karanasan na ako dun sa mga previous company na sineryoso ko talaga, tapos yung ending, ganon, tinakbuhan lang kami, inano lang kami ng ng may-ari ng kumpanya, parang yung tinabang ako dito sa iWatch. Hindi ko, parang pinabayaan ko na ito. Ang matagal lang na pinabayaan ko to yung iWatch.ph. Pumasok ako ulit ng ibang kumpanya. Tapos yun nga, yung nagkaroon din ako talaga ng pagkakamali sa grupo ko kasi after nang binigyan ko sila ng PowerPoint na pwede nilang pag-aralan about doon sa iWatch, tapos sabi ko tawagan na lang nila ako anytime kapag merong mga problema, ganito ganon. Yung tuloy-tuloy na yun, pagkatapos noon parang hindi ko na winwork out si iWatch, as in pinabayaan ko na talaga ito. Tapos yung may nag-alok sa akin na bagong company na kailangan daw nila ng admin, may weekly allowance daw, parang nainganyo naman ako dun sa mismong president na nag-invite sa akin, so pinasok ko yun. Ang naging kapalit, ang nangyari, iniwan ko to si iWatch, and then pinasok ko yun, yung isang company na kung saan kinuha nga kaming mga admin doon. Tapos yun nga, nakagawa ako ng malaking grupo doon. Parang yun yung sineryoso ko talaga, tinutukan ko. Tapos yun, doon sa company na yun, bilang admin, parang kulang ako ng knowledge na automatic. Bakit sabi ko tinanggap ko to yung ganitong trabaho na parang hindi ako karapat-dapat dito. So nagsasabi ako sa kanila na, sir, sana magkaroon tayo ng mga trainings, ganito, ganon. Yung parang yung paulit-ulit na inaano nila sa amin, wala kami talaga totally trainings. Yung paulit-ulit nila na yung ini-explain sa amin, yung tungkol all about sa Complan lang. Unlike dito kay iWatch, dito nabilib talaga ako kasi may mga weekly trainings, tinuturuan talaga ng maayos yung lahat ng mga iWatcher, kung paano ito gawin ng tama, paano ito hatawin ng tama. Tinuturuan kami ng proper values, proper knowledge, kung ano ba dapat yung gagawin namin para lalo naming ma-boost itong negosyong ito. So, yun nga po, that time, hindi pa ako basta kagad
bumalik nun sa iWatch. Dito lang ako nag-decide bumalik sa iWatch nung pandemic na. Nag-close yung isang company na pinili ko ulit over sa iWatch. Nag-close yun until now, sarado sila. Parang sa ngayon, sobra talaga yung pagsisisi na sobra yung pagsisisi na ginawa ko kasi bakit ko iniwan si iWatch over dun sa nandito na pala ako sa legit na company. Bakit pa ako nagpadala doon sa masasakit na salita ng ibang tao, sa mga nila dati, sa mga madami ako narinig, at saka pati sa pamilya ko, gawa nga ng yung mga previous na pinasukan ko, yun nga po, na-scam nga po kami. So yun, parang ngayon tinatak ko talaga sa isip ko na wala na talaga akong ibang hahatawin, si iWatch the page na lang talaga, kasi parang ngayon ko napatunayan na sabi ko, ang iWatch pala, sa lahat ng sinalihan ko, itong si iWatch yung bukod tanging pinaka-legit sa lahat, na dapat pala, dati pa lang hindi ko tinalikuran yung company na to. Sobra-sobra yung pagsisisi ko sa nangyaring yon. Ngayon, parang naging leksyon sa akin yung lahat din ng mga pagkakamali ko sa previous na ginawa ko before. Tapos ngayon, yung mga downline ko na nawala na din ng gana kasi that time nung huminto ako, ngayon, unti-unti ko naman sila minomotivate na yan nga, bumalik sa iWatch. Parang gusto na din naman nila hatawin ulit itong si iWatch.ph. Tapos, ayun, yung sabi ko sa kanila, whatever happen, wag magpapadala sa masasakit na salita ng ibang tao, wag yung kayahin kung ano yung ginawa ko dating pagkakamali, sana wag kayong matulad sa akin. Tapos yun nga, yung laging nagsisink in sa utak ko na ang sabi nga ng ibang tao na kung papasok ka nga din sa isang kumpanya, bakit hindi mo gamitin yung sariling talino mo doon sa sariling negosyo mo, kung saan na walang ibang nagdidemand sa'yo, walang nag-uutos sa'yo, hawak mo yung oras mo. Ito na nga po yun, si iWatch.ph. So, sa lahat po ng mga pinanghihinaan ng loob dyan, lakasan nyo lang po yung loob nyo, wag po kayong panghinaan ng loob. Yung kung sino man yung mga makakakita ng company ito, guys, nasa right company na po kayo, huwag na pong pa ng iba, kasi grabe, number 1 legit si iWatch.ph. Napakadami ng ways of earnings na pwede pagpilian sa napakaliit lang na puhunan na ilalabas nyo. So sa ngayon, ako nga po, marami na akong naipundar ulit dito kay iWatch. Nakabili ako ng sarili kong budget meal na car dito kay iWatch.ph. Sa susunod, tatakan ko na yun ng iWatch.ph. Nakabili ako ng sasakyan kay iWatch. Niknihin ko, chin-chin, yung nilagay ko dito. Nakabili ako ng sarili kong sasakyan kay iWatch.ph na magagamit ko sa pag-travel soon papunta sa office. iWatch.ph, super thankful po talaga ako sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob ko sa company nyo. Simula ngayon, forever na po ito. Wala na po talaga akong ibang company hahatawin. Bukod tangi ito sa inyo. At saka yung online business ko na lang po, yung mga on-hand product ko, kasi kumuha din po ako ng DTI permit para sa mga on-hand product ko. Yun na lang po talaga. So guys, sa mga makakakita kay iWatch, ito na po yun. Nasa right company na po kayo. Sayang po yung opportunity na papalampasin nyo. Napakalaking blessing sa akin. Napakalaking blessings ng itinulong ni iWatch.ph. Weekly, nasusuportahan ko yung pangangailangan ng family ko. And then yun nga po, nakabili ako ng sasakyan. And then nakabili ako ng bagong phone. Sa sunod, ipapakita ko yung car na nabili ko, papatatakan ko yun ng iWatch.ph Corporation. iWatch, thank you so much, thank you, God bless. Super hanga po talaga ako sa tatlong founder na bumuo nito ng iWatch.ph. Maraming salamat po talaga sa inyo. Bye bye po.